Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang saking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pa't hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Kamusta po ang inyong linggo? Sino mga nagtrabaho po? Sino mga naglaba? Mga nagluto? Mga nag-asikaso, naglinis ng bahay? Ilan taon nyo na bang ginagawa yan? Tagal na, no? At sa tagal ng panahon, yung katotohanan na hindi na uubos yung gawain. Kahit nga sabihin nyo, minsan nasasabi natin, di ba, nagiging issue yung sinong maghuhugas ng pinagkainan at sasabihin nyo, sige, mag-pepper plate na lang tayo o magdahon ng saging, total walang gustong maghugas. Diba, may mga ganun, no? Pero tingnan po natin kung ano ang magiging mensahe para sa atin ngayong araw na ito. Matapos natin balikan ang ilan sa mga mahalagang salita na ibinigay sa atin ng Panginoon. At nawa, mas maintindihan natin kaysa yung mauwi tayo sa mga self-pity, mauwi tayo sa mga drama-drama. Unawain natin ng mabuti. Sabi sa ating ebanghelyo nung Lunes, sabi ni Jesus, kunin mo na, ito yung pagdiriwang po no, ng paghahandog o pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo at maraming naghihintay sa katubusan ng Israel at isa dyan si Simeon. Ipinangako ng Panginoon na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas, kaya buong buhay niya ay inilaan niya na sa paglilingkod sa templo. At nung dalhin si Jesus sa templo, sabi ni Simeon, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Pag sinabi kasing, kunin mo na, Panginoon, para bang gusto sabihin na gusto nang magpahinga. Natapos niya na eh. Nagawa niya na ang paghihintay at habang naghihintay, naglilingkod at ngayon handa na siya na kunin ng Panginoon. Ito yung dalangin, ito yung kanyang samo
Kung ipapahintulot na ng Panginoon, nawa kunin na siya ng Panginoon. Nung Martes, ang sabi naman sa ating Ebanghelyo, ito yung kwento na kung saan mayroong babae na 12 taon nang dinudugo at naubos na ang kanyang ari-arian sa kakapagamot. Nakakapagod din yun. No, yung 12 years na may sakit, pero nung makita niya si Jesus, nabuhay ang kanyang pag-asa, nagkaroon ng pananalig at sabi, mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit, ay gagaling na siya. At ginawa niya. At naramdaman ni Jesus na mayroong kakaiba na humawak sa kanya. Kung kaya't sinabi niya, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Gaya ng nasabi ko, no? Nakakapagod. 12 years, hanap ka ng lunas, kung saan doktor ka na pupunta. Pero ngayon, sinabihan siya ng Panginoon, umuwi ka na, magaling ka na. Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, nang siya ay umuwi, no, magbalik bayan, pero nakaranas siya ng rejection o hindi pagtanggap sa kanya ng mismong kanyang mga kababayan. Kaya nasabi niya na ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Pero hindi ito ang naging daan o dahilan para huminto si Jesus sa kanyang paglilingkod. Tandaan natin, no? Mayroong makaka-appreciate, mayroon ding hindi. Dapat bukas tayo doon. Mas, malawak ang ating pang-unawa, mas maging open-minded tayo. Kaysa yung iisipin natin lahat, magugustuhan ka. Pero hindi kasi ganon ang katotohanan. Nung Huwebes, ang sabi naman sa atin, matapos niyang isugo, no, yung kanyang mga alagad at ilan sa mga habilin niya sa kanyang mga alagad. Ang sabi ni Kristo, kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Ang kanilang misyon, ipahayag ang mabuting balita, palayasin ang mga masasamang espiritu, pagalingin ang mga may sakit. Pero sabi din, kung hindi kayo tatanggapin, okay lang yan. Okay lang yan. Lumipat na kayo sa iba, ipagpag ninyo ang mga alikabok sa inyong mga paa, na para bang, pwede rin sabihin, hindi kawalan kung hindi kayo tanggapin. Sila ang nawawala o nawawalan kapag tinatanggihan nila ang biyaya na dala-dala natin. Kahapon, Biyernes, ang sabi naman, matapos na ikwento ang buhay ni Juan Bautista kung paano siyang pinugutan ng ulo dahil sa kanyang pagsasabi sa hari si Herodes at Herodias, at ang paalala niya, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Ito yung kasalanan ni Herodes at Herodias na pakikiapid. Pero kahit hari, hindi natakot si Juan Bautista na magpaalala sa kanila. Bagaman, naging kapalit nito ay ang kanyang ulo. Ngayon, matapos na gawin ng mga alagad ang mga misyon nila, no, nasabi nga, di ba, magtungo kayo sa iba't ibang bayan, pagalingin ang mga may sakit, palayasin ang mga demonyo, at ngayon nagbabalik ang mga alagad at sila ay tuwang-tuwang nagkikwento kay Jesus ng kanilang mga karanasan. At ikinatuwa din naman ito ni Jesus. Kung kayan, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga ng kaunti. Narinig po ba yan? Kaya nga yung panimula ko kanina, sino mga nagtrabaho sa inyo? Sino mga naglinis ng bahay? Sino mga nag-asikaso ng mga anak, asawa, at ang daming gawain? Yung iba sa inyo, nagtatrabaho pa sa opisina, pag-uwi, mag-aasikaso pa, magluluto pa. No? At napakaraming gawain. Nakakapagod. Sabihin nyo nga po, nakakapagod. Okay lang naman mapagod. Kaya nga sabi ni Kristo, maging sa mga alagad, hindi niya ipinagkait o ipinagdadamot ang pahinga. Kaya nga ang Diyos naglaan ng isang araw ng pahinga. Tayong tao, ayaw nating magpahinga kasi feeling natin maraming gawain at hindi, para bang gusto natin tapusin sa isang araw ang isang gawain. Pero ano ang nako-compromise? Kaya mahalaga na makita natin kung paanong pinahalagahan ng Panginoon ang pahinga, dapat pahalagahan din ito ng tao. Kailangan ng tao ng pahinga. At kailangan din, no? Kaya nga, sabi dito ni Jesus, no, inanyayahan niya, magtungo tayo sa isang ilang na puok para doon makapagpahinga kayo ng kaunti. Pagkatapos niyan, balik ulit sa trabaho, balik ulit sa misyon. Napakaraming taong may sakit. Napakaraming taong nangangailangan ng tulong. Pero paano ka makakatulong kung ikaw mismo wala ng lakas? Kung sasabihin mo na maraming umaasa sa akin, pues alagaan mo at pangalagaan mo ang iyong kalusugan. Mahirap yung nauuwi kasi sa self-pity. Ako na lang ng ako, tapos yung naniniwala ka na ikaw lang ang makakagawa niyan. Pero ano nangyayari? Malungkot naman ang buhay mo. Nawawala yung sigla sa paglilingkod kasi pagod na. Kaya, samantalahin ninyo. Minsan lagi kong sinasabi, karamihan sa inyo matatanda na. Tingnan nyo mga katabi ninyo, matanda na. Kailan kayo mamamasyal kapag may tungkod na? Kung kailan gusto nyo mamasyal, hindi na, naka-wheelchair na. Enjoy nyo din. Deserve nyo rin kasi na makalibot. Enjoy nyo din. Deserve nyo rin na makaranas ng kahit konting pahinga. Huwag nyo alala, babalik ka rin naman eh. Pagbalik mo, nandun pa rin, tambak pa rin yung mga hugasin. Andyan pa rin yung mga paperworks ninyo. Pero kailangan ma-refresh ka din. Kaya lang, ang tao mismo ang nagkakait ng pahinga sa kanyang sarili. O tapos, mainit na ang ulo. Diba? Anong gagawin natin? Mamasyal kayo habang may pagkakataon pa. Dahil darating ang araw, ihiga na lang kayo. Kahit gusto nyong bumangon, mahihirapan kayo. Sama na kayo sa pilgrimage. Nag-promote lang pala. Pero diba, ano naman, diba? Tama naman ang sinasabi ni Kristo. Kung dito pa lang, diba? Hindi pinagdamot ng Diyos ang pahinga sa tao. Ang tao ang nagiging madamot sa kanyang sarili, lalo na pagdating sa pahinga. Amen?